May mga talata sa Biblia na kapag binigkas mo ay nanginginig ang kaharian ng kadiliman. May mga salita ang Diyos na ayaw marinig ni Satanas dahil winawasak nito ang kanyang mga plano. Sa unang segundo pa lang ng video na ito, tanungin mo ang sarili mo kung handa ka bang hawakan ang kapangyarihang ito. Dahil ang maririnig mo ngayon ay hindi lang basta talata kundi mga sandatang espiritual. At kapag ginamit mo ito ng may pananampalataya, may mga laban kang hindi mo na kailangang ipaglaban mag-isa. Sa Biblia, malinaw na sinabi na ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Ito ay parang tabak na tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa ng tao. Ito rin ang dahilan kung bakit pilit itong pinipigilan ng kaaway na marinig at maintindihan natin. Kapag ang isang mananampalataya ay may hawak na salita ng Diyos, hindi siya madaling matitinag. At dito nagsisimulang matakot si Satanas dahil alam niyang wala siyang kapangyarihan laban sa katotohanan. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang simpleng pagsuporta ninyo ay paraan din ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Bawat pag-share ay maaring magligtas ng isang pusong pagod at sugatan. Bawat panonood ay hakbang palapit sa mas malalim na pananampalataya at sama-sama nating hayaan ng Diyos ang kumilos sa ating mga buhay. Maraming Pilipino ang naniniwala sa Diyos, ngunit hindi alam ang kapangyarihan ng kanyang salita. Marami ang nagdarasal, pero hindi ginagamit ang mga talatang nagbibigay proteksyon at lakas. Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang takot at panghihina sa puso ng marami. Ngunit kapag natutunan mong banggitin at paniwalaan ang mga talatang ito, may babagong nangyayari sa espiritu mo. Dito mo mararamdaman na hindi ka nag-iisa sa bawat laban ng buhay. Sa video na ito, ibabahagi natin ang 10 talata sa Biblia na pinakaayaw ni Satanas. Hindi dahil mahiwaga ang mga ito, kundi dahil puno ito ng katotohanan at kapangyarihan ng Diyos. Ang mga talatang ito ay ginamit ng mga lingkod ng Diyos sa panahon ng matinding pagsubok. Ginamit ito laban sa takot, kasalanan at panlilinlang ng kaaway. Kaya manatili ka hanggang dulo at hayaan mong ang salita ng Diyos ang magpalaya at magpalakas sa iyo. Unang talata, Santiago 4 verses 7. Magpasakop kayo sa Diyos at labanan ninyo ang dyablo at siya ay tatakas mula sa inyo. Ang talatang ito ay isang makapangyarihang paalala na ang tunay na lakas ng isang mananampalataya ay nagsisimula sa pagpapasakop sa Diyos. Hindi kayang talunin ng tao ang kaaway gamit lamang ang sariling talino o tapang. Kapag ang puso at isipan mo ay lubos na nakahanay sa kalooban ng Diyos, nagkakaroon ka ng proteksyon na hindi kayang sirain ng kasamaan. Ang kapangyarihang ito ay hindi galing sa emosyon, kundi sa presensya ng Diyos na nananahan sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit pilit tinatago ni Satanas ang katotohanan ng talatang ito sa maraming tao. Maraming tao ang gustong labanan ang dyablo, ngunit ayaw munang talikuran ang kasalanan at pagmamataas. Dito nagkakamali ang marami dahil malinaw sa Biblia na ang pagpapasakop ang unang hakbang. Hindi ka bibigyan ng autoridad kung hindi ka muna marunong sumunod. Ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy lamang sa pusong mapagpakumbaba. Kapag nauunawaan ito ng mananampalataya, nagsisimulang mabuwag ang mga plano ng kaaway. Sa oras na magpasakop ka sa Diyos, inaamin mo na siya ang tunay na hari ng buhay mo. Ibig sabihin ay hindi na ang sarili mong kagustuhan ang nasusunod kundi ang kanyang salita. Sa ganitong kalagayan, nagsisimulang magbago ang direksyon ng iyong buhay. Unti-unting nawawala ang impluwensya ng kasalanan sa iyong mga desisyon at gawain. Dahil kapag ang Diyos ang namumuno, walang puwang ang dyablo na manatili. Ang salitang labanan ay hindi nangangahulugang lakas ng sigaw o tapang ng damdamin. Ito ay tahimik ngunit matatag na paninindigan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ito ay araw-araw na pagpili sa tama kahit mahirap at walang pumapalakpak. Kapag tinanggihan mo ang kasalanan at kasinungalingan, nawawala ng kapangyarihan ng dyablo. Ito ang dahilan kung bakit malinaw na sinasabi ng talata na siya ay tatakas. Para sa mga Pilipinong mananampalataya, ang talatang ito ay paanyaya sa tunay at malalim na pagbabago. Hindi sapat ang pagsisimba
kung ang puso ay hindi handang magpasakop sa Diyos. Ang pananampalataya ay dapat nakikita sa tahanan, sa trabaho at sa pakikitungo sa kapwa. Kapag isinabuhay mo ang mensahe ng talatang ito, mapapansin mong humihina ang takot at panghihina. At doon mo mararanasan na ang Diyos ay hindi lamang pinaniniwalaan, kundi tunay na tagapagtanggol ng iyong buhay. Ikalawang talata, Roma 8 verse 31. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Ang talatang ito ay isang makapangyarihang pahayag ng katiyakan para sa bawat mananampalataya. Ipinapaalala nito na ang tunay na lakas ng buhay Kristiyano ay hindi nasusukat sa dami ng problema. Ang mahalaga ay kung sino ang panig sa iyo sa gitna ng laban. Kapag ang Diyos ang kakampi mo, walang puwersa ng kadiliman ang may huling salita. Ito ang katotohanang labis na kinatatakutan ni Satanas dahil binabasag nito ang espiritu ng takot. Maraming tao ang araw-araw na nabubuhay na puno ng pangamba at pag-aalala. Pakiramdam nila ay nag-iisa sila sa laban ng buhay at walang sasalo sa kanila. Ngunit malinaw na sinasabi ng talatang ito na ang Diyos mismo ang panig sa kanyang mga anak. Hindi siya tahimik na tagamasid, kundi aktibong tagapagtanggol ng mga nananampalataya. Kapag ito ay pumasok sa puso ng tao, nagbabago ang paraan ng pagharap niya sa problema. Ang katotohanang ang Diyos ay panig sa atin ay nangangahulugan na may plano siya sa ating buhay. Hindi niya hahayaang wasakin tayo ng kaaway habang tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Sa bawat luha na bumabagsak at sa bawat panalangin na ibinubulong may tugon ng langit, ito ang dahilan kung bakit pilit pinagdududahan ng kaaway ang kabutihan ng Diyos sa isipan ng tao. Dahil kapag naniwala ka na ang Diyos ay panig sa iyo, nawawala ang kanyang kontrol. Ang tanong na sino ang laban sa atin ay hindi nangangahulugang mawawala ang pagsubok. Ibig sabihin nito ay walang pagsubok na hihigit sa kapangyarihan at autoridad ng Diyos. Maaaring dumating ang sakit, kakulangan at pag-uusik, ngunit hindi ito ang magtatapos ng kwento. Kapag ang Diyos ang panig mo, ang laban ay may direksyon patungo sa tagumpay. Ito ang nagbibigay ng kapayapaan kahit sa gitna ng kaguluhan at kagipitan. Para sa mga Pilipinong mananampalataya, ang talatang ito ay malakas na paalala ng pag-asa. Sa gitna ng kahirapan, problema sa pamilya at takot sa kinabukasan, nariyan ang Diyos na kumakampi. Hindi man tayo palaging nauunawaan ng mundo, lubos naman tayong kilala at iniingatan ng Diyos. Kapag pinaniwalaan at isinabuhay mo ang talatang ito, lalakas ang iyong loob sa bawat hakbang. At mararanasan mo na kapag ang Diyos ang panig mo, walang laban na kayang sumira sa iyong pananampalataya. Ikatlong talata, Efesos 6 verse 11. Isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo ay makapanindigan laban sa mga pakana ng dyablo. Ang talatang ito ay malinaw na babala na ang buhay Kristiyano ay may kasamang espiritual na labanan. Hindi ito laban ng laman at dugo, kundi laban sa mga puwersang espiritual na hindi nakikita. Ipinapaalala nito na ang kaaway ay may mga pakana at panlilinlang na tahimik, ngunit mapanganib. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Satanas na maunawaan ng tao ang kahulugan ng talatang ito. Kapag alam ng mananampalataya ang laban at may paghahanda, nawawala ang kalamangan ng kaaway. Maraming tao ang nasusugatan sa espiritu dahil pumasok sila sa laban na walang proteksyon. Umaasa sila sa sariling lakas at karanasan, imbes na sa baluti na ibinibigay ng Diyos. Ang buong baluti ng Diyos ay hindi simbolo lamang, kundi espiritual na katotohanan. Ito ay pananggalang laban sa kasinungalingan, tukso at takot na itinatanim ng kaaway. Kapag hindi mo ito isinusuot, nagiging madali kang target ng panlilinlang. Ang pagsusuot ng baluti ng Diyos ay nangangahulugan ng araw-araw na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ito ay pamumuhay ayon sa katotohanan, kabanalan, pananampalataya at panalangin. Hindi sapat ang minsanang paniniwala kung ang pamumuhay ay taliwas sa salita ng Diyos. Kapag ang isang Kristiyano ay disiplinado sa espiritu, nagiging matatag siya sa gitna ng pagsubok. Ito ang uri ng mananampalataya na kinatatakutan ng kaaway. Ang layunin ng baluti ay upang makapanindigan. Hindi nito ipinapangako na wala ng problema, kundi may kakayahan kang tumayo sa gitna nito. Kapag ang tao ay nakatayo sa katotohanan, hindi siya basta-basta matitinag ng kasinungalingan. Ang kaaway ay umaatras kapag nakikita niyang hindi ka sumusuko. Dahil alam niyang ang taong naninindigan sa Diyos ay hindi madaling pabagsakin.
Para sa mga Pilipinong mananampalataya ang talatang ito ay paalala ng pagiging handa sa araw-araw. Sa gitna ng problema sa pamilya, trabaho at sarili, may laban na nangyayari sa espiritu. Hindi lahat ng problema ay pisikal dahil ang iba ay espiritual ang ugat. Kapag isinabuhay mo ang mensahe ng talatang ito, magiging mas maingat ka sa iyong mga desisyon at mararanasan mo na sa tulong ng baluti ng Diyos, kaya mong manatiling matatag hanggang sa wakas. Ika-4 na talata, Isaiah 54 verse 17. Walang sandatang inihanda laban sa iyo ang magtatagumpay at iyong papabulaanan ng bawat dila na umaakusa laban sa iyo. Ang talatang ito ay isang makapangyarihang pangako ng proteksyon mula mismo sa Diyos. Ipinapahayag nito na hindi lahat ng umaatake ay magwawagi, kahit gaano pa ito kalakas sa paningin ng tao. May mga sandatang hinahanda ang kaaway sa anyo ng paninira, pananakot at kasinungalingan. Ngunit malinaw ang sinabi ng Diyos na walang anumang sandata ang magtatagumpay laban sa kanyang mga anak. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Satanas na marinig ng tao ang talatang ito. Maraming mananampalataya ang natatalo, hindi dahil mahina ang Diyos, kundi dahil naniniwala sila sa akusasyon ng kaaway. Ginagamit ni Satanas ang bibig ng ibang tao upang sirain ang pagkatao at pananampalataya ng lingkod ng Diyos. Ngunit sinasabi ng talatang ito na may kapangyarihan kang pabulaanan ang bawat kasinungalingan, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng katotohanan ng Diyos. Kapag alam mo kung sino ka sa paningin ng Diyos, nawawala ng saysay ang paratang ng kaaway. Ang pangakong ito ay hindi nangangahulugang wala nang darating na pagsubok. Ibig sabihin nito ay hindi magtatagumpay ang anumang masamang balak laban sa iyo. Maaring masaktan ka pansamantala, ngunit hindi ka wawasakin. Maaring may mga salitang bumitaw laban sa iyo, ngunit hindi ito ang magdidikta ng iyong kinabukasan. Dahil ang huling salita ay laging nagmumula sa Diyos at hindi sa kaaway. Ang kapangyarihang pabulaanan ng dila ng kaaway ay nagmumula sa pagiging matatag sa pananampalataya. Kapag alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka madaling matinag ng opinyon ng tao. Ito ay nagbibigay ng lakas ng loob upang manatiling tuwid kahit ikaw ay inuusig. Ang kaaway ay umaatras kapag nakikita niyang hindi ka nasisira ng kanyang mga salita. Dahil alam niyang ang taong may kumpiyansa sa Diyos ay hindi niya kayang pabagsakin. Para sa mga Pilipinong mananampalataya, ang talatang ito ay malaking paalala ng pag-asa at lakas ng loob. Sa mundong puno ng tsismis, paninira at paghuhusga na riyan ng Diyos na tagapagtanggol, hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa lahat ng pagkakataon dahil ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Kapag pinanghawakan mo ang pangakong ito, mananatili kang payapa kahit may mga umaatake at mararanasan mo na kapag ang Diyos ang nag-iingat, walang kaaway ang magtatagumpay laban sa iyong buhay. Ika-5 talata, Awit 91 verse 1. Ang nananahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Sa gitna ng mundong puno ng takot at kawalan ng katiyakan, may paanyaya ang Diyos sa kanyang mga anak. Ito ay panawagan na manahan hindi lamang sa panlabas na pananampalataya, kundi sa malalim na ugnayan sa Kanya. Ang lihim na dako ay hindi pisikal na lugar kundi espiritual na kalagayan ng puso. Dito nagaganap ang tunay na kapahingahan at katiyakan ng kaluluwa. Ito ang katotohanang pilit iniiwasan ni Satanas na maranasan ng tao. Kapag ang isang mananampalataya ay nananahan sa presensya ng Diyos, nagkakaroon siya ng kakaibang kapayapaan. Hindi ito kapayapaang nakabatay sa sitwasyon, kundi sa presensya ng makapangyarihan. Sa ganitong kalagayan, hindi basta-basta nakakapasok ang takot at pangamba. Ang kaaway ay nawawalan ng lakas kapag ang puso ng tao ay puno ng tiwala sa Diyos. Dahil ang taong nananatili sa Diyos ay hindi madaling matitinag. Sa ilalim ng lilim ng makapangyarihan, may proteksyon na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Ito ay kalasaglaban sa mga lihim na atake ng kaaway. Habang ang iba ay nababalot ng takot, ang nananahan sa Diyos ay pinapalakas. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Satanas na turuan ang tao na manatili sa presensya ng Diyos. Dahil sa presensya ng Diyos nawawala ang kanyang impluensya, hindi sapat ang minsanang panalangin kung ang buhay ay malayo sa Diyos. Ang pananatili ay nangangahulugan ng araw-araw na pagpili sa Diyos. Ito ay pananatiling tapat kahit walang nakakakita. Kapag ang isang Kristiyano ay may ganitong pamumuhay,
Nagiging matatag siya sa gitna ng bagyo. Ang kaaway ay napipilitang umatras dahil wala siyang puwang na mapasukan. Para sa mga Pilipinong mananampalataya ang talatang ito ay paalala ng tunay na kanlungan sa gitna ng problema sa pamilya-trabaho at kinabukasan na riyan ng Diyos na handang kumupkup. Hindi lahat ng proteksyon ay nakikita, ngunit totoo ang pag-iingat ng Diyos. Kapag pinili mong manahan sa Kanya, mararanasan mo ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo at doon mo mauunawaan na ang taong nasa lilim ng Diyos ay ligtas sa gitna ng anumang laban. Ika-6 na talata, unang Juan 4 verse 4. Kayo ay mula sa Diyos at inyong dinaig sila sapagkat ang nasa inyo ay higit na dakila kaysa nasa sanlibutan. May isang napakalalim na katotohanang gustong itago ng kaaway sa bawat mananampalataya. Ito ay ang katotohanang ang Diyos mismo ay nananahan sa loob ng mga taong tunay na naniniwala sa Kanya. Hindi ka lamang basta nabubuhay sa mundong ito, kundi ikaw ay may dalang presensya ng langit. Ang kapangyarihang nasa iyo ay hindi gawa ng tao kundi mula sa Espiritu ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Satanas na mapagtanto mo kung sino ka talaga sa Diyos. Maraming Kristiyano ang patuloy na namumuhay na parang talunan kahit sila ay may tagumpay na kay Kristo. Nakakalimutan nila na ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa kanilang puso. Kapag hindi mo alam ang katotohanan ito, madali kang lamunin ng takot at panghihina. Dito pumapasok ang panlilinlang ng kaaway na ikaw ay mahina at walang laban. Ngunit malinaw na sinasabi ng talata na ikaw ay mula sa Diyos at hindi mula sa sanlibutan. Ang pahayag na inyong dinaig sila ay hindi pangakong darating pa lamang sa hinaharap. Ito ay deklarasyon ng tagumpay na ibinigay na ng Diyos sa Kanyang mga anak. Maaaring may mga laban ka pang hinaharap, ngunit hindi ka na nakikipaglaban bilang talunan. Ikaw ay nakatayo sa posisyon ng tagumpay dahil ang Diyos ang nasa iyong panig. Ito ang katotohanang labis na kinamumuhian ng kaaway dahil winawasak nito ang kanyang kontrol. Kapag naunawaan mo na ang Diyos ay nananahan sa iyo, nagbabago ang iyong pananalita at kilos. Hindi ka na basta-basta natitinag ng banta, takot o masasamang balita. May kumpiyansa kang humarap sa problema dahil alam mo kung sino ang kasama mo. Ang kaaway ay nawawalan ng kapangyarihan kapag nakikita niyang hindi ka na niya kayang takutin dahil ang taong alam ang kanyang pagkakakilanlan sa Diyos ay matatag at hindi madaling pabagsakin. Para sa mga Pilipinong mananampalataya, ang talatang ito ay paalala ng tunay na pagkatao at halaga. Hindi ka produkto ng takot, pagkabigo o sumpa, kundi anak ng Diyos na may layunin. Sa gitna ng kahirapan, pagsubok at pangamba, may Espiritu ng Diyos na kumikilos sa iyong buhay. Kapag pinaniwalaan at isinabuhay mo ang katotohanan ito, lalakas ang iyong pananampalataya at mararanasan mo na ang nasa iyo ay tunay na higit na dakila kaysa anumang kapangyarihan ng sanlibutan. Ika-7 talata, Filipos 4 verse 13. Ang lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Sa simpleng pahayag na ito, nakapaloob ang isang matinding katotohanang espiritual. Hindi sinasabi ng talata na ang tao ay malakas sa sarili niyang kakayahan. Ipinapahayag nito na ang lakas ng mananampalataya ay nagmumula kay Kristo. Kapag si Kristo ang pinagmumulan ng lakas, nagbabago ang limitasyon ng tao. Ito ang dahilan kung bakit ayaw marinig ni Satanas ang talatang ito. Maraming tao ang sumusuko agad dahil tinitingnan nila ang sarili nilang kakulangan. Nakatuon sila sa kung ano ang wala sila, imbes na kung sino ang kasama nila. Ngunit kapag naunawaan mo na si Kristo, ang nagbibigay lakas, nagkakaroon ka ng bagong pananaw. Ang kahinaan ay nagiging daan upang makita ang kapangyarihan ng Diyos. Dito nawawala ng saysay ang pananakot ng kaaway. Ang lahat ng bagay ay hindi nangangahulugang lahat ay madali. Ibig sabihin nito ay walang sitwasyong imposibleng pagdaanan kasama si Kristo. Maaring may hirap, may luha at may pagod sa proseso. Ngunit may lakas kang tinatanggap araw-araw mula sa Diyos. Ito ang lakas na hindi nauubos at hindi kayang hadlangan ng kaaway. Kapag si Kristo ang nagpapalakas sa iyo, nagbabago ang iyong pananalita at paninindigan. Hindi ka na basta nagsasabing hindi ko kaya, kundi sinasabi mong kaya ko sa Diyos. Ang takot ay napapalitan ng pananampalataya. Ang panghihina ay napapalitan ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ang uri ng paniniwala na hindi kayang sirain ng dyablo. Para sa mga Pilipinong mananampalataya, ang talatang ito
ay paalala ng pag-asa sa araw-araw. Sa gitna ng kahirapan, trabaho, problema at responsibilidad na riyan si Kristo na nagbibigay lakas. Hindi mo kailangang umasa lamang sa sarili mong kakayahan. Kapag dinala mo ang lahat sa Diyos, may lakas kang matatanggap na sapat para sa bawat laban. At doon mo mararanasan na sa pamamagitan ni Kristo kaya mong tumayo at magpatuloy hanggang wakas. Ikawalong talata, Colossus 2 verse 15. Pinagtagumpayan niya ang mga pamunuan at kapangyarihan at hayagang ipinahiya ang mga ito sa pamamagitan ng krus. Sa krus naganap ang isang dakilang pangyayari na nagbago sa takbo ng espiritual na kasaysayan. Hindi lamang kasalanan ng tao ang binura ng Diyos, kundi pati ang kapangyarihan ng kadiliman ay kanyang winasak. Ang krus na inakala ng kaaway na tanda ng kahihiyan ay naging simbolo ng ganap na tagumpay. Dito ipinakita ng Diyos na ang kanyang kapangyarihan ay higit sa anumang lakas ng sanlibutan. Ito ang katotohanang ayaw na ayaw ipaalala ni Satanas sa mga mananampalataya. Maraming tao ang patuloy na namumuhay na parang bihag kahit matagal nang tapos ang laban. Patuloy silang kinokontrol ng takot, pagkakasala at alaala ng nakaraan. Ginagamit ng kaaway ang kamangmangan upang palabasing may kapangyarihan pa siya. Ngunit malinaw na sinasabi ng talatang ito na siya ay hayagang ipinahiya sa krus. Kapag naunawaan ito ng tao, nagsisimulang mabuwag ang tanikala ng espiritual na pagkaalipin. Ang salitang pinagtagumpayan ay nangangahulugang ganap at walang pag-aalinlangan. Walang natirang kapangyarihan ang kaaway na maipagmamalaki laban kay Kristo. Ang pamunuan at kapangyarihan na tinutukoy ay ang mga espiritual na puwersa ng kasamaan. Sa harap ng krus ang lahat ng ito ay nawalan ng autoridad. Ito ang dahilan kung bakit ang kaaway ay patuloy na nagsisinungaling tungkol sa kanyang lakas. Kapag pinaniwalaan mo ang ginawa ni Kristo, sa krus nagbabago ang paraan ng iyong pamumuhay. Hindi ka na alipin ng takot dahil alam mong tapos na ang laban. Hindi ka na nabubuhay sa hiya dahil ang iyong kasalanan ay binayaran na. May lakas kang tumanggi sa tukso dahil alam mong talo na ang kasalanan. Ang kaaway ay umaatras kapag nakikita niyang ikaw ay matatag sa katotohanan ng krus. Para sa mga Pilipinong mananampalataya, ang talatang ito ay paalala ng tunay na kalayaan kay Kristo sa gitna ng pagsubok, kahirapan at tukso. Nariyan ang krus bilang patunay ng pag-ibig ng Diyos. Hindi mo kailangang ipaglaban muli ang tagumpay dahil ito ay ibinigay na. Kapag isinabuhay mo ang katotohanan ito, lalakad ka ng may tapang at kapayapaan at mararanasan mo araw-araw na ang tagumpay ni Kristo sa krus ay tagumpay mo rin sa bawat laban ng buhay. Ikasiyam na talata, Ikalawang Timoteo 1 verse 7. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at maayos na pag-iisip. Sa maraming laban ng buhay, ang unang sandatang ginagamit ng kaaway ay takot. Takot na magpahinto sa iyo bago ka pa man kumilos. Takot na magpaniwala sa iyo na mahina ka at walang kakayahan. Ngunit malinaw na ipinapahayag ng talatang ito na ang takot ay hindi galing sa Diyos. Ito ang katotohanang pilit binubura ng kaaway sa isipan ng tao. Kapag ang isang mananampalataya ay nabubuhay sa takot, hindi niya nagagamit ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos. Ang takot ay nagiging tanikala na pumipigil sa pananampalataya. Ngunit sinasabi ng talata na ang Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihan. Ito ay lakas na kayang humarap sa problema at hindi umatras. Kapag ang kapangyarihang ito ay pinaniwalaan, nawawala ang kontrol ng takot. Kasama rin sa ibinigay ng Diyos ang espiritu ng pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapalayas ng takot sa puso ng tao. Kapag alam mong mahal ka ng Diyos, hindi ka madaling panghinaan ng loob. Ang kaaway ay nawawalan ng puwang kapag ang puso ay puno ng pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay mas malakas kaysa anumang pananakot. Ang maayos na pag-iisip ay isa ring kaloob na madalas inaagaw ng takot. Kapag puno ng takot ang isip, nagiging magulo ang mga desisyon. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng malinaw na pag-iisip at kapayapaan. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Satanas na panghawakan ng tao ang talatang ito. Dahil kapag malinaw ang isip, hindi kanya madaling malinlang. Para sa mga Pilipinong mananampalataya, ang talatang ito ay paalala ng tapang sa araw-araw. Sa gitna ng problema sa pamilya, trabaho, at kinabukasan, nariyan ng Diyos na nagbibigay lakas. Hindi ka nilikha upang mabuhay sa takot, kundi sa pananampalataya.
Kapag isinabuhay mo ang mensahe ng talatang ito, lalakas ang iyong loob at paninindigan at mararanasan mo na ang buhay na pinamumunuan ng Diyos ay buhay na malaya mula sa takot. Ika-10 talata, pahayag 12 verse 11, at kanilang dinaig siya sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng salita ng kanilang patutuo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Sa talatang ito ipinapakita ang malinaw na paraan kung paano lubusang natatalo ang kaaway sa buhay ng mananampalataya. Hindi ito nakabatay sa lakas talino o kakayahan ng tao. Ang tagumpay ay nagsisimula at nagtatapos sa ginawa ni Kristo sa krus. Ang dugo ng kordero ay patunay ng ganap na sakripisyo. Para sa kaligtasan ng sangkatauhan, ito ang katotohanang labis na kinatatakutan ni Satanas dahil dito nawawala ang kanyang autoridad. Ang dugo ng kordero ay sumisimbolo ng kapatawaran, paglilinis at bagong simula. Ipinapaalala nito na ang kasalanan ay binayaran na at hindi na maaaring isumbat muli. Kapag ang isang mananampalataya ay naniniwala rito, nawawala ang bigat ng hiya at konsensya. Hindi ka na alipin ng nakaraan kundi anak ng Diyos na tinubos. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na sinusubukan ng kaaway na ipalimot ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Kasama sa tagumpay ang salita ng patutuo na nagmumula sa pusong binago ng Diyos. Ang patutuo ay hayagang pagsasabi ng ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Sa tuwing ikaw ay nagpapatutuo, ipinapahayag mo ang katotohanan ng tagumpay ni Kristo. Ang kaaway ay natitinag kapag naririnig niya ang patutuo ng isang binagong buhay. Dahil ang patutuo ay hindi lamang kwento, kundi sandatang espiritual na may kapangyarihan. Ang hindi pag-ibig sa sariling buhay hanggang sa kamatayan ay tanda ng ganap na pagsuko sa Diyos. Ibig sabihin nito ay mas mahalaga ang kalooban ng Diyos kaysa pansariling kaligtasan at kaginhawahan. Ang pusong ganito ay hindi madaling matakot o matitinag ng banta ng kaaway. Kapag ang tao ay handang magtiwala sa Diyos, hanggang wakas nawawalan ng hawak ang kadiliman, ito ang uri ng pananampalataya na hindi kayang pabagsakin ng anumang pagsubok. Para sa mga Pilipinong mananampalataya, ang talatang ito ay paalala ng tapang paninindigan at pag-asa sa gitna ng kahirapan, pagsubok at pang-usig na riyan ng dugo ng kordero na sumasaklaw. Hindi ka nag-iisa sa laban dahil may tagumpay na ipinagkaloob ang Diyos. Kapag pinanghawakan mo ang ginawa ni Kristo at ang patutuo ng iyong buhay, lalakas ang iyong pananampalataya at mararanasan mo araw-araw na sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng iyong patutuo ang kaaway ay patuloy na nadadaig. Ang mga talatang iyong napakinggan ay hindi lamang mga salita kundi mga sandatang espiritual na ibinigay ng langit. Ito ang mga katotohanang ayaw na ayaw marinig ng kaaway dahil binubuksan nito ang iyong mga mata. Kapag ang salita ng Diyos ay nanahan sa iyong puso, nagbabago ang takbo ng iyong buhay. At mula sa sandaling ito, maaari ka ng mamuhay na may tapang at katiyakan sa Diyos. Ang laban na iyong kinakaharap ay maaring hindi nakikita ng mata ngunit malinaw sa espiritu. Ngunit huwag kang manghina dahil ang Diyos na nagbigay ng kanyang salita ay siya ring nagbibigay ng tagumpay. Ang bawat talata na iyong pinanghawakan ay paalala na hindi ka nag-iisa. May Diyos kang kasama na mas makapangyarihan kaysa anumang puwersa ng dilim. Ito ang dahilan kung bakit maaari kang tumayo muli kahit ilang beses ka nang nadapa. Mga mahal kong manunood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel. Para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin, paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang bawat pag-subscribe ay suporta sa pagpapalaganap ng katotohanan ng Biblia. Ang bawat pag-share ay maaring maging sagot sa panalangin ng isang nawawalang kaluluwa. Ang bawat panonood ay hakbang palapit sa mas matibay na pananampalataya. At sama-sama nating hayaan ang Diyos ang maghari sa ating mga buhay. Dalhin mo ang mga talatang ito sa iyong araw-araw na pamumuhay. Banggitin mo ito sa oras ng takot, panghihina at pagsubok. Ipamuhay mo ito sa iyong tahanan, trabaho at pakikitungo sa kapwa. Kapag ang salita ng Diyos ang namumuno sa iyo, walang kapangyarihan ang kaaway. At sa bawat araw na ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, ikaw ay lalakad sa liwanag, tagumpay at pag-asa.